Napakabilis ng mga pangyayari ngayon. Isang kisap mata lang ay mayroon na namang nangyayari. At alam nyo ba na ang listahan ng ICC ay nadagdagan ng siyam co-perpetrators. Perpetrators ito sa crime against humanity. Yung tukhang, yung war on drugs kuno ni Digong ay mayroon na idagdag. At sa kasamaang palad ay kasama pala dito ang pangalan ni BP Sara. Kaya hindi alam ni BP Sara, labas-masok siya sa ICC. Siya na pala yung kasama sa batch ni Bato mismo. At meron pang 8, pang siyam siya. Meron pang 8 na co-perpetrators sa mga panahon na naganap ang tukhang. Kaya ito ang balita galing sa ating ka-vlogger sa iyong araw. At ang video ay courtesy ng GMA Integrated News. Atin panuurin. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Siyam na personalidad na hindi mo na pinangalanan ang tinukoy na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinapublikong application for warrant sa International Criminal Court. Sa application para sa warrant of arrest, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may siyam na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa sa larin ang Office of the Prosecutor. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si De La Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tukhang na unang ipinatupad noon sa Davao. Binanggit din ng kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Vice Mayor ang kanyang ama. May isang bad news kay VP Sara at sa siyang pang personalidad. Ayon sa GMA Integrated News, Vice President Sara posibleng bang samahan ang ama sa kulungan. Naku, napakagrabing katanungan yan. Bakit samahan ni Sara? Ang sagot ay nasa radar pala. Nasa radar na ng ICC si BP Sara. Dahil siya ay mayor noong 29 yata to 2012 sa Davao at si Digong ang vice mayor kung saan nagaganap ang mga tukhang sa Davao City. Naku, grabe no? Ang anak, mayor, ang tatay, vice mayor, and after 3 years ay magpalit na naman. Si Digong na naman ang mayor, and then Sara na naman ang ano. Ganyan pala no, political dynasty pala yan sa South, hindi natin alam eh. Akala natin nasa Norte lang ang political dynasty. Pero magaling naman yung sa Norte, di ba? Alam naman natin na magaling yun talaga magpatakbo ng ating bansa. Pero itong sa the South, ay nako, taga rito pa naman tayo. Pero inaano tayo eh. Kababayan niya lang ay pinakain sa buhaya. Grabe. Grabe talaga na ano na crime against humanity. Kaya ito, posible bang samahan ang ama sa kulungan? Posible yan. Kung hindi man kulungan diyan sa ICC ay sa ibang kulungan, di ba? Baka dito lang sa Pilipinas. Kasi sigurado naman na ma-impeach siya kasi ang dami-dami ng ebidensya naghihintay sa kanya sa pagbalik niya. By July yata, July ay mag-umpisa na ang impeachment at uusok na naman ang ating mga channel nito. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng ating kaibigan sa iyong araw. Samahan ang ama sa kulungan. Isa itong malagim na balita. Siyam na pangalan ang lumutang kasama si VP Sara. Isang simpleng tanong. Ano ang kabayaran ng dugo ng libu-libong Pilipino? Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay naging saksi sa isang kampanya na sinasabing maglilinis ng bayan mula sa salot ng droga. Ngunit sa kabila ng mga pangakong ito, hindi natapos sa linis. Sa halip, naging madugo ang resulta. At ngayon, isang nakakikimbal na balita ang yumanig sa bansa. Siyam na pangalan ang tinukoy bilang co-perpetrators sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung mga lista ng pangalan, no? Tinakipan lang, redacted, oh. Siyam yan, hindi kasama doon si Bato at si Sara. So, 11 sila lahat. The more, the merrier, eh. Di ba? Let's party. Ito magkasama sila sa kulungan, parang walang nangyari, eh. Kasi the more the merrier nga. At party all night, sleep all day sila.
Kasi marami nga sila, 11. The co-perpetrators ito, sa tukang ito walang ano diyan yung politika, walang halong politika yan. Yan yung pangyayari sa tukang na meron palang principals na kasama ni Bato na kasing laki ng pananagutan nila Bato at BP Sara. Si BP Sara kasi ang mayor Siya ang pumipirma sa mga kung ano-anong mga ginagawa ng kanyang ama. Kaya kasama siya dito. Kasama siya. Kaya hindi lang hindi lang impeachment. Ay siguradong meron siyang kaso sa ICC. Ang nakapa lang sa akin, bumilib ako sa sa tapang ng utak ni Sara, yung kanyang sarili ba pa smile doon sa dahig kasama si Rocky, parang namamasyal lang, di ba? Nakipag-usap pa sa mga doon, mga supporters nila. Kung ako niyan ay iyak na lang ako. Iyak na lang, hindi na ako makipag-usap. Walang pupuntahan Talagang kulungan. Kaya bilib ako Bilib ako sa yung magaling sila magdala ng sarili nila, di ba? Pa-smile, katulad din ni Rocky, paano-ano lang, di ba? Akala nila walang naghihintay na kaso. Ipag-uwi dito sa Pilipinas, kulungan ang naghihintay. Kaya maganda na diyan sa dahig, pasyal-pasyal na lang diyan. At mag-selfie na lang, di ba? Sa magagandang lugar. Para at least mayroong remembrance before makulong. Okay, so ito, hindi dinidisclose, hindi pinapakita ang mga pangalan na ito kasi para hindi makasibat. Sinisikreto lang ng ICC. Ayan listahan. Ang nagpalabas niyan ay hindi ako, kundi ang GMA Integrated News. Ang ICC ay mayroong siyam na personalidad na huhulihin, kasama diyan, sabay diyan si Bato at kasama na daw si BP Sara diyan. Okay, patuloy tayo sa ating video. The war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sino nga ba sila? Ayon sa GMA Integrated News, ang International Criminal Court or ICC ay naglabas ng aplikasyon para sa warrant of arrest, ngunit ang karamihan sa mga pangalan ay nanatiling tinakpan para sa kanilang seguridad, pero hindi lahat ay nakalusot. May mga partikular na personalidad na hindi na kayang itago pa. Isa na rito, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayan Bato, hindi na daw may tago yung pangalan mo. Klarong-klaro na. Kaya i-smile ka pa ba dyan? Magseryoso ka na. Dahil sigurado kahit sa ang news tingnan natin, ikaw talaga yung number one. Number one, pangalawa kay Digong. At don't worry, marami naman pala kayo. Meron pang siyam, so 11 kayo lahat. Pang 12 si Digong, isang dosina. Maganda, magaling, napakarami. So bibong bibo, di ba? Sa kulungan. O eto, pa-smile din si Bato kasi itatago daw siya ng Senado Ay nako, napaka talaga ng utak ni Bato, napakahina. Sabi ni si Escudero, meron ka lang protection kapag nasa loob ka ng Senate House or Senate Building. Kaya doon ka natitira sa Senate. Pero kung lalabas ka, example, bibili ka lang ng tinapay o candy, pwede kang hulihin basta lalabas ka sa gate ng building ng Senado. Kaya hindi yan protection na very partial protection lang yan. Kasi paglabas mo sa building ay uhulihin ka na iintayin ka talaga ng Interpol. Ngayon, hindi rin matagal ang proteksyon. Sabi ni Sis Escudero, pinakamatagal ng 5 buwan na maproteksyonan ka sa loob ng Senado. Kaya gumawa ka ba ng ibang paraan dahil ang proteksyon ng Senado ay limitado lamang. Gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng tunnel, di ba? Tunnel na aabot doon sa buwan o kaya aabot doon sa Biringan. Ano ba yung kuweba na na bundok, mysterious na cave, doon ka magtago para hindi ka makikita. Doon sa Biringan, mga kanto daw yung nandoon O kaya doon sa tunnel ni Kibuloy sa KOJC para
gagamitan ka naman ng heartbeat na sabi mo heartbeat detectors. Kaya nakakatawa yung heartbeat eh. Mayroong 7 heartbeat, paglabas kulang ng isa eh. Okay, so balik tayo sa ating video. Utak sa likod ng Oplan Tukhang, ika pa ng GMA, ang programang naging simbolo ng madugong kampanya laban sa droga. Hindi lang siya, lumutang rin ang pangalan ng dating Davao City Police Chief Vicente Danao, isang malapit na alyado at tagapagpatupad ng mga patakaran ng administrasyon noon. Ito bagong pangalan din to, no? Vicente Danao ba yun? Bagong pangalan yan. Yan ay nasa listahan daw ng ICC. Ngunit isang pangalan ang nagdulot ng matinding ingay. Ito ang grabe. Vice President Sara Duterte. Ang tanong, lalabas ba ang warrant of arrest laban sa kanya? Pero bakit siya? Maaring iniisip mo, paano napasama si VP Sara sa listahan? Simple lang, siya daw ang naging mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013, habang ang kanyang ama naman ang vice alkalde. At kung babalikan natin ang kasaysayan, sa panahong ito unang nag-ugat ang kampanya ng pamamaslang laban sa mga hinihinalang drug personalities, ayon pa sa GMA Integrated News. Ngunit hindi lang iyon, sa aplikasyon ng warrant of arrest, inilista ng ICC ang mga ebidensya laban kay Duterte at sa kanyang mga kasamahan. Hindi lang ito base sa testimonya ng mga saksi, kundi pati sa mga talumpati at pahayag ng dating Pangulo, mga ordinansa at memorandum, mga dokumento mula sa PNP at iba pang ahensya. Ayon pa sa GMA News, kasama rin dito ang mismong drug watch list na ginamit bilang batayan sa mga operasyon. Pumatay ako ng 1,700 na tao noong ako ay mayor. O kaya naman, ang kasalanan ko lang ay extrajudicial killing. Ngunit dati, tila walang epekto ang mga ganitong pahayag. Pero ngayon, may nagbago. Kaya ano na ang mangyayari? Ayan, so ang pagkakamali kasi ni Digong ay kahit hearing sa Congress, di ba? Napanood nyo, inaamin niya lahat eh. Tapos ginagawa niyang joke. Hindi joke eh, kasi nag-pledge ka, di ba? Tinaas niya yung kamay niya. At lahat nag-pledge siya, merong oath, sinasabing oath. At kapag nag-oath ka, ibig sabihin lahat ng sinasabi mo diyan sa Congress ay hindi joke, totoo. Kaya ni-record yun ni Trillanes, nire-record ni Trillanes yun. At hindi lang ni Dilima. At isinubmit nila sa ICC. Kaya itong si Dilima talaga ay nag-revenge talaga ito kay Digong. Kasi nakulong ba naman, ipinaratangan lang eh. Alam naman natin yung sino talaga ang totoong drug lord, di ba? Ipati nga yung kabit ni Dilima na na driver niya ay inaano pa ni Digong eh. Pinalabas pa yung video. Ganyan talaga sila maninira. Si Digong marami namang kabit, di ba? Hindi naman siya sinisiraan ni Dilima. Kaya wag na isama sa yung mga personal sa na issue sa politika, di ba? Ang ginagawa nila Digong ay kahit mga relasyon mo ay inuungkat nila eh. Talagang sisiraan ka talaga nila. Ngayon ito na ang paghihiganti ni Leila Dilima. Nakaganti rin siya, grabe. Nakulong ang tagal-tagal, mga 10 taon yata. Nakulong si Dilima sa hindi totoong paratang ni Digong. Kasi si Digong ay presidente na, di ba? At si Dilima ay isa sa palaging nag-criticize kay Digong. Kaya ang ginawa ni Digong, piniprame up niya, tinaniman ng mga droga kung ano-ano at ikinulong. Grabe. Ngayon na ang pagkakataon na makaganti si Dilima dito. At pati si Trillanes. Bilib lang ako kay Trillanes. Ang tagal-tagal na talaga hinabol ni Trillanes itong si Digong. Bilib ako kay Trillanes, matapang, hindi takot sa mga may bison ba tayo doon? Matapang talaga. Meron namang grupo rin na si Trillanes. Yung Magdalo ba yun? Yung grupo niya. Mga PMAer. Kaya matapang na tao yan. Alright, ito, malapit na tayong matapos sa ating reaction video, mga kababayan. Ayon sa mga abogado ng biktima, may 6,000 na kaso silang hinahawakan. Pero bakit 43 lang na kaso ang inihahain sa ICC? Ang sagot, pinili lamang ang mga kasong naglalaman ng matinding ebidensya at naglalarawan ng brutalidad ng war on drugs. 11 sa mga kasong ito ay naganap
noong si Duterte ay mayor pa lang ng Davao, habang 24 naman ang naganap noong siya ay Pangulo na. Halos imposibleng ipresenta ang lahat ng 6,000 na napatay sa ilalim ng operasyong pulisya, lalo na ang tinatayang 15,000 hanggang 30,000 ayon sa civil society organizations. Paliwanag ng abogado ng mga biktima, kaya pinili ang mga pinakamatitinding kaso na sumasalamin sa tindi ng mga pagpatay. Pero ano ang kahulugan nito para kay VP Sara at sa mga iba pang personalidad? Ito ang kahulugan dyan ay wala na, madilim na, di ba? Madilim na at malamig na ang rihas na himas-himasin, di ba? At itong 6,000 na documented na pagpaslang, dokumentado ha, 6,000. Yung iba hindi documented eh. 6,000 na kaso ang isinabmit sa ICC. Pero narinig nyo kanina 19 lang yata o 24 yung yung bibigyan ng diin, kasi yun lang talaga ang malakas ang ebidensya. So 24 kakaso. Iisang kaso nga lang kulong ka na kapag na-prove na guilty ka, di ba? Lalo na kapag 24, ibig sabihin 24 times ang life imprisonment ni Digong, di ba? Kung ganun, kung ma-prove na yung 24 na murder ay gawa nila, gawa ng EGK, ng tauhan ni Digong, ay siguradong times 24 life imprisonment. Merong ganun eh, na ikukulong ka 10 beses na life sentence. Merong ganun. Lifetime imprisonment times 10. Grabe na sentensya yan. Minsan lang nangyari yan eh. Kasi pagpatay ka na talaga, ibabaon ka na, di ba? Kaya ako mga kababayan, kapag nag-predict ako, hindi ko kasi yan sinasabi kung hindi ko na nakukompute sa aking utak ang lahat ng patutunguhan nito. Ibig sabihin meron tayong mga probability nito. Kaya sa aking prediction, magiging sample itong kaso ni Digong ay magiging sample sa mga taong gustong tutulad sa kanya. Ang hatol nito ay life imprisonment at mayroong kunting discount. So sabihin natin na mayroong 50 years kasi matanda na siya of life imprisonment. Pero life imprisonment pa rin yun. Kasi hindi naman aabot pa si Digong ng 30 years, di ba? Siguro 10 years na lang o 5 years na lang yung kanyang buhay. Kaya, yan ang prediction ko. Kayo mga kababayan, anong prediction nyo? Yung bring home Digong, hindi na mangyari yan. Kasi nasa ICC na eh. Hindi na natin saklaw ang ICC. Hindi na natin madiktahan ang ICC. Iba na yung korte doon. Rome Statute ang sinusunod nila na batas. Kaya kung makulong ka na doon, ay doon ka na sa malamig na mga facilities, prison na facilities sa Sweden. Ay, malamig na rehas. Yung iba pa dyan, malamig daw eh. Kaya ito ang prediction ko, talagang mahatulan si Digong at hindi na siya makakabalik. Kahit anong galing pa yung Kaufman nila na attorney ngayon, talagang solido talaga ang ebidensya ng ICC. At mayroon pang parating na iba pang mga testimonial witness. Kaya solido ang ebidensya ng ICC. My final prediction ay mahatulan talaga si Digong. Pati na yan si Batok, si VP Sara ay ma-impeach. Yan ang aking prediction. Kayo mga kababayan, anong prediction nyo? Guilty. Okay, paki-comment sa ating comment Guilty. section. Paalam na, maraming salamat. Ingat.